What is up mga kachaw? Another good day, and for today's video, medyo disappointed tayo kay GoTime online bank kasi nag-deposit tayo tapos ang laki ng kaltas ngayon pala ng GoTime pag magde-deposit kayo. Alamin natin yung buong pangyayari. Samahan nyo ako, expect ko sa inyo. Let's go! Come on, let's get started here on Iron Poets. So yun na nga mga kachaw, no? Pumunta kami sa malapit na Robinsons Easy Mart dito sa amin sa may Halangbinyan. Tapos magdi-deposit dapat ako ng 40,000 pesos, sabihin natin, no? Nice. Ngayon, since ang tinatanggap doon per transaction is 10,000, kailangan mo mag-deposit 4 times kung 40,000 yung i-deposit. So magpo-provide ka or gagawa ka ng QR code from your cellphone. Tapos ipapakita mo sa cashier, tapos di-deposit mo, bibigyan mo yung money mo, ika-cash in mo. Ngayon, yung unang deposit ko, nag-produce ako ng barcode, successful naman, pero nagulat ako mga kachaw. Pagtingin ko doon sa app, no, buti chinek ko agad, may kaltas na 50 pesos. So ang pumasok 9,950 pesos lang. Ngayon nagtaka ako, sabi ko, ay may bawas ba yung yung pag-cash in sa inyo dito sa store na to? Ang sabi sa amin nung cashier, meron po pagka more than 2 times na kayong nag-i-encash sa loob ng isang buwan. Grabe, 50 pesos per transaction after 2 times na kayong transfer or mag-cash in. Well, siguro by fault din ako, hindi ko alam yung update na to. Pero, lagyan natin ng human factor mga kachaw. Hindi lahat nag-check ang update online. Lalo na yung mga ganitong charges regarding sa pag-cash in nyo. At saka, ang laki dito hindi to biro, 50 pesos per transaction. Paano kung hindi ko na-check at saka dideposito ko yung lahat ng pera? So, 50 times 4, 200 pesos yun mga kachaw. Siguro sa iba dyan, hindi malaki yun. Pero sa amin, malaking bagay yun na 200 pesos sa 4 na transaction ang makakalta sa inyo kapag more than twice na kayong nagka-cash in sa isang buwan. At ito pa yung nakakalungkot. Yung nagtanong ako doon sa GoTime agent na andoon, to be fair naman, nagpapasensya siya. Sabi niya, sir, meron talagang update na nangyari sa ganyan-ganyan, yada-yada. Sabi ko, oo, nandun na tayo. Pero bakit hindi sinabi sa akin? Sabi ko, before tanggapin yung deposit ko. Usually kasi mga katsya, di ba dapat bago kayong mag-deposit or bago tanggapin yung deposit nyo, sasabihin sa inyo, sir, magiging total nyo na lang dito is 9,950, for example, kasi may kaltas na 50. Doon sa branch na yon, wala. Tapos yung tinanong ko yung GoTime agent, sabi niya sa cashier, di ba dapat may spill kayo? Sabi niya, spill nyo yun. Kumbaga na-miss nung cashier yung spill nila. Tapos yung supervisor nung pinaka-shop, sabi sa akin, sir, pasensya na po. Kakausapin at ano namin sa manager. Sabi ko, paano yan? Hindi nyo na nasabi yung spill nyo. Dapat hindi ko itutuloy yung cash in ko kung sinabi nyo sa akin yan before na tanggapin yung pera ko. So, yun yung nakaka-disappoint dun sa pagkakataon na yun. Sa Robinsons Easy Mart halang nangyari to, no? To be fair naman, sa mga staff doon, sorry, respectful naman, pero wala na Hindi naman mababalik yung 50 pesos na nakalta sa akin sa pagsusorry lang. Anyway, yun na nga, no? Sana magsilbing aral to or warning sa mga may GoTime dyan na hindi alam yung update. Again, pagka magde-deposit or mag-i-encash kayo sa inyong GoTime, whether sa Robinsons Easy Mart or sa anumang Robinsons store, hanggang 2 times lang sa isang buwan. More than that, babawasan na nila kayo ng 50 pesos or more depende sa value na didepositohan nyo. Anyway mga chow, anong masasabi nyo? May naka-experience na rin ba na ganito? Comment down below. At kung nagustuhan nyo yung episode natin for today, don't forget to subscribe to my channel. Click the notification bell. Bigyan mo na rin ako ng thumbs up. At bisitahin mo na rin ang aking channel para makita nyo pa yung iba't iba nating reaction video at mga online banking tips. Thank you. Maraming salamat sa mga. Stay safe mga kachaw. Ciao. Ayan po! Yeah! Tara na't mag-enjoy! Angat sa ating new hype, a vibrant new joy. Ayan po!